Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video guys, i-share ko sa inyo ang 5 paraan para hindi ka bumagsak sa PisoNet business. Makakatulong ito sa inyo at mas malalaman nyo ang dapat gawin kung kayo ay isang PisoNet owner. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And paki-like na rin ang video na to. So tara guys, simulan natin. May PisoNet ka na, pero minsan gusto mo nang sumuko. Ito guys, pakinggan nyo to. Hindi ka pa talo, hindi ka pa tapos. Kailangan mo lang ayusin ang mindset mo. Kaya narito ang 5 paraan para manatili kang panalo. Umpisahan natin sa number 1. Palakasin ang mindset mo. Alam nyo guys, sa negosyo, wala namang instant money. May araw na matumal, may araw na zero, at may buwan talaga na sobrang hina. Pero tandaan ninyo, ang mahina sumusuko. Pero ang malakas, naghihintay, lumalaban, nag-a-adjust. Kaya kung mahina ang mindset mo, kahit 10, 20, o 30 units pa yan, babagsak ka. Dito naman tayo sa number 2. Ayusin ang system ninyo. Huwag kayong maging pabaya guys. Dapat lagi nyong nililinisan ang pwesto ng PisoNet ninyo, nag-check ng mga units, nag-aayos ng mga sira, nag-update ng laro, at higit sa lahat, i-track nyo palagi ang sales, profit, at expenses ng PisoNet ninyo. Hindi lalaki ang PisoNet ninyo kung ikaw mismo na may-ari ay tamad. Dahil kahit gaano kadami ang pera o unit ninyo, kung wala kang disiplina sa pag-handle nito, ay babagsak din ang negosyo o PisoNet na pinapatakbo ninyo. Dito naman tayo sa number 3. Mag-upgrade ka kapag kaya. Kung kumikita na ang PisoNet ninyo, kahit papano try nyo mag-upgrade ng mga services o mga gamit sa PisoNet ninyo. Try nyo mag-upgrade ng internet ninyo, pataasin nyo ang Mbps. Pwede rin try nyo magpalit ng paisa-isa ng headset, keyboard, or mouse ng PC ninyo kung ito ay may sira. Pwede rin try nyo magpalit ng komportableng upuan. Or try nyo magpatugtog sa PisoNet ninyo ng mga in na music ngayong 2026. Basta kung ano yung pwede nyong idagdag o palitan, gawin nyo lang. Ang customer guys, babalik yan kung maganda ang experience nila sa PisoNet ninyo. Pero kung wala kang binabago o ina-upgrade sa PisoNet ninyo, ay magiging stagnant din ang kita ng PisoNet ninyo. Ang number 4 naman sa listahan natin ay huwag ka ma-intimidate sa competition ninyo. Huwag ka ma-intimidate kung may mas bagong unit sa kabilang kanto, mas malamig na pwesto nila, mas marami silang customer. Tama, ang ibig sabihin lang ay may demand sa lugar ninyo. Imbes na pressure kayo guys, ay pag-aralan nyo sila. Ano bang ginagawa nilang mga tama, and mag-analysis kayo kung ano ang magandang gawin na ikaayos ng PisoNet ninyo. Hindi kalaban ang kakompetisyon ninyo. Ang kalaban ninyo ay ang sarili ninyo sa pagiging kampante. Ang number 5 sa listahan natin at ang pinakalas ay hindi ka lang basta may PisoNet. Ikaw ay may asset, may sistema, at may income stream. Kaya tigilan na natin ang pagrereklamo. Bagkus simulan natin ang pag-iisip kung ano ba ang mga ikakaganda ng PisoNet natin. Kung may PisoNet ka ngayon at mas pinili mong magpatuloy, dun pa lang panalo ka na. Hindi dahil malaki agad ang kita, kundi dahil hindi ka umatras. Ang mahina, naghahanap ng dahilan. Ang malakas, naghahanap ng paraan. Kaya kung negosyante ka talaga, alam mo kung saan ka dapat kabilang. So yun guys, yun ang 5 paraan para hindi ka bumagsak sa PisoNet business. Kung may katanungan pa kayo guys, mag-comment na lang kayo sa baba. At sasagutin ko ang lahat ng yan. Sana ay may natutunan kayo sa video ngayon. At kung nagustuhan nyo itong video nito, paki-like na lang ang video na ito. And paki-subscribe na rin ang channel ko guys. Para mas ganahan pa gumawa ng mga itong content. Yun lang guys, hanggang sa muli. Bye bye!